So kung titingnan nga natin yung track ng bagyong si Uwan, pagdating yung bigyan na lang ng context, yung 700 kilometer, parang mula Basco hanggang part ng Metro Manila. So kung kahit dito dumaan yan, kung magsusukot tayo ng around 700 kilometer, apektado pa rin itong part ng Visayas at itong Southern Luzon area. So, kaya nga lagi natin pinapaalala, wag po tayo mag-concentrate na ang maapektuhan lang ay yung nasa sentro, yung mismong track ng bagyo. So kapag in-overlay natin yung actual na sukat, yung radius ng bagyo, halos pati Visayas apektado na rin. Dahil nasabi namin kanina na ito ay mag-intensify pa into a super typhoon in terms of how strong the wind is, maaring abutin ito ang more than 185 kilometers per hour. But of course, isa lamang ito sa mga hazards na dala nitong bagyong Uwan, no, pag pumasok ng PAR. Then, nasabi namin na ito may dalang malakas na mga pag-ulan. Of course, kapag malakas ang pag-ulan, kung sustained siya for several hours, likely mag-cause ng floods and landslides sa mga floods and landslide prone areas. Alam naman natin sa Luzon, maraming areas na mga mountainous, low-lying areas. At ang lakas ng hangin na ito ay may mag-generate ng dangerous storm surges. Kaya kami po ay mag-release din ng storm surge warning. We will identify mga areas, lalong-lalo na malapit sa dagat, maybe tomorrow kapag pumasok na sa PAR ang bagyong si Uwan. Kung tingnan natin ang track ng Pag-asa, but actually nakikita din natin ang mga forecast ng ibang centers, ano. At generally, yun talaga ang forecast nitong Uwan. Before landfall or upon landfall, sustain ang intensity nito na super typhoon. But of course, kung may mga changes man sa takbo at intensity nitong bagyong Uwan, kami mag-release naman kagad ng information. But right now, Yes, as of this ang time, sir. projection talagang maabot niya ang super typhoon. Yeah. Actually, parehong may dala itong lakas ng hangin at ulan. Sinabi natin kanina na malawak ang kanyang circulation, no? More than 1,400 ang diametro nito. So, yung pinaka-core circulation, meaning malapit sa gitna, talagang ito ang may taglay na malakas na hangin at malakas na mapag-ulan. At ang mga areas na direktang tatamaan nito ay likely may mga